andito na sa akin ngayon yung pinakabagong mura ng Oppo, the Oppo A6X. X dahil X to. So sinabi ko talaga nung pagka-unbox ko dito, napaka-overpriced itong phone na to. Dahil nga guys, 464 tapos merong SRP na 6,499. But, narinig ata ni Oppo, binawasan nila to guys. Naging 5K na lang. Tapos kapag merong voucher, around 4K mo na lang itong makukuha. Sana all. Pero hindi lang naman talaga yon yung dahilan ko kung bakit medyo ayaw ko talaga dito sa phone na to. Well, ano pa nga ba? Sasabihin ko sa inyo lahat ng yan ngayong video na to dahil nga syempre magkakaroon tayo ng quick unboxing and full review para naman malaman ninyo kung worth it nga ba talaga to. Kaya naman, simulan natin to in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Now, bago tayo mag-start, kung gusto nyo ipag-giveaway natin itong phone na to, just comment down below. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano nga ba talaga yung nasa loob ng kanyang box. Unang-una, andito na yung phone. Na pagkatapos naman yan, andito yung kanyang mini box, which is merong mga paperworks, yung kanyang black na jelly case, USB-A to Type-C na cable, and yung kanyang 15 watts charging brick. Lastly, andito po yung kanyang SIM ejector pin. Now, yung unang sasabihin ko dito guys is that comparing this one to the previous generation which is yung Oppo A5X, yun ay merong 45 watts charging brick which is yun talaga yung sinusupport ng phone. This time naman 15 watts na lang, so 30 watts yung binaba pagdating sa charging. So imbes na mag-improve pa or maging same man lang sa kanyang previous generation, nag-downgrade itong si Oppo A5X when it comes to its charger. Now let's talk about the build quality. So this phone right here, meron siyang tatlong variants na available. Eto guys ay plum, merong violet, and yung ice blue. Pagdating naman dito sa kanyang pagkakagawa, etong photo to ay made of plastic here in the back. Plastic rin siya pagdating sa frame and glass front. Now medyo magaan lang siya and also hindi ganun kalaki. Kung makikita nyo naman yung design niya, medyo kakaiba na po siya compared sa A5X. For me, okay naman yung datingan niya. Napaka-formal lang tapos simple and elegant na rin. And honestly, hindi talaga siya magmumukhang plastic tingnan, especially kapag tinititigan lang. Pero kapag hinawakan mo na, dun mo na mafe-feel na, uy, plastic pala. Parang kaibigan mo lang yan. Akala mo hindi plastic, plastic pala. Now, let's talk about the buttons and ports. Dito guys, sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume markers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagso-support ng 2 SIM card plus 1 SD card. So, pwede mo pang i-extend yung storage niya using SD card. Dito naman sa top, wala tayong makita and so far, okay na siya, especially for the price of 5,000 pesos and below. Pero, yung nawala dito compared sa Oppo A5X is that wala na po siyang drop resistance. Pero meron namang ni-retain which is binabaan lang ng konti. And this is the IP rating. So eto guys ay meron pa ring IP64 pagdating sa kanyang dust and water resistance. So makaka-survive na to pagdating sa water splashes. Pero IP65 yun dati. So in short, nag-downgrade na naman. Tapos tiningnan ko pa yung presyo ng Oppo A5X ngayon. Nag-range na lang siya ng 3,000 to 5,000 pesos. So mas mura pa yon compared to this one. Huh? Nagmahal, kaso lang, nag-downgrade. Now, let's talk about the display of this phone. Dito guys, wala akong masyadong masabing negative. Dahil nga, pagdating sa kanyang specs, eto ay merong 6.75-inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Pagdating naman sa kanyang brightness, umaabot na siya ng 1125 nits peak brightness which is okay na rin, especially outdoor. So when it comes to the display, kung makikita nyo naman, medyo malaki lang ng konti yung kanyang bezel pagdating sa kanyang bottom part, pero pagdating sa kanyang sides and top, medyo maliit naman siya or parang sexy na rin tingnan. Display wise, if you love watching movies, videos, mag-e-enjoy ka na dahil nga mabilis na siya with the 120Hz refresh rate. When it comes to scrolling, pagdating sa inyong Facebook, YouTube, TikTok, mabilis na and snappy na yung display na tong phone na to. Also, when it comes to the quality naman, pagdating sa pagbi-binge watch ng mahabang videos, okay na rin yung 720p, especially for this price point. But yes, even
even though IPS LCD lang siya, mabilis naman, tapos bright na rin yung kanyang display. So kapag i-compare naman natin to sa Oppo A5X, nag-improve to ng konti when it comes to brightness. Yun lang. The rest is almost the same. Which is para sa akin, nung review ko yung Oppo A5X, nagustuhan ko rin yung phone na yun for its price. What about gaming or performance or processor? Well, pag-usapan natin yan. Unang-una, ito guys ay nag-run na ng Adreno 15 with ColorOS 15. And pagdating naman sa kanyang chipset, ito ay merong Snapdragon 685 6nm processor with octa-core CPU up to 2.8 GHz and Adreno 610 naman pagdating sa kanyang GPU. Walang pinagbago yung processor ng Oppo A5X compared to this new Oppo A6X. Now, tinest ko to sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 453,000. Kung sa dating Antutu to, mga 320k lang yung nakuha netong phone na to. But yes, hindi lang naman yan yung pagbabasihan natin dahil nga syempre naglaro din ako ng mga sikat na game which is yung Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty. Dito sa Hawk or Honor of Kings, eto guys ay merong Usher graphics with high FPS. Kung makikita nyo naman, medyo loading siya when it comes to the homepage dito sa game na to. And na-experience ko talaga yan sa lahat ng mga games. So hindi ganun kaganda yung kanyang paglo-loading. But when it comes to playing the game itself, medyo okay naman siya and playable na yung Hawk dito sa phone na to. Minax out ko na yung graphics niya. So hindi ako nag-expect na makakapaglaro ako ng maayos. But I did. So sabihin na lang natin na ganito talaga yung phone mo. Kung gusto mo yung maging mas smooth, adjust mo na lang yung graphics. Mas mababa yung graphics, mas smooth yung makukuha mo. Dito naman sa Mobile Legends, ito ay merong max graphics na usya, tapos high frame rate naman. Now again, like I've said, lag siya sa starting and paglaro naman medyo okay na. Especially kapag okay talaga yung wifi nyo or mababang MS. Medyo smooth na rin siya, playable, and I'm pretty sure na mag-e-enjoy na kayo dito sa phone na to. Na sa Call of Duty naman, eto guys ay makakakuha ng napaka-surprising pagdating sa kanyang graphics. Either very high graphics with medium frame rate or medium graphics with max frame rate. So napakalupit lang na merong mga ganitong option. And as you can see, nakapaglaro pa rin naman ako. Even though meron tong warning sa Play Store pa lang na meron daw chance na hindi mag-play or habang naglaro, bigla na lang mag-quit dito sa Call of Duty. Although, dito sa aking test, hindi ko naman siya na-experience. Siguro guys sa inyo, merong high chance. Especially if you are playing using your mobile data. Now, overall, pagdating sa aking testing dito guys, hindi ko to recommended pang gaming. Medyo old na talaga yung processor niya for me. The good thing about this phone compared to other cheap phones out there is meron siyang UFS when it comes to storage type. So, hindi na siya eMMC guys, which is napaka-loading kapag nag-open ka ng mga apps or games. Ito, UFS na, so medyo mabilis na siya. Gaming-wise, no. Pero kapag casual user ka lang, like para sa mga mama, papa lang natin, pwede na to sa kanila guys. Facebook, YouTube, text, tawag, wala nang problema to. Ang advice ko lang sa inyo is that, especially kapag mababa lang yung storage na kukunin nyo, delete nyo kaagad yung napakaraming bloatware. Yes, napakaraming mga unwanted apps, delete nyo na lang yan para makabawas ng storage. Now, let's talk about something na medyo nag-improve dito guys. And it's the battery. So this one has 6,500 mAh of battery that can last up to 2 days kapag masinop kang gumamit. Pero yung binawi naman ng Oppo dito is yung sinabi ko na binabaan talaga nila yung charging. 15 watts na lang to galing sa 45 watts ng Oppo A5X. So, mas malaking battery, tapos mas mabagal na charging, it means na napakatagal mong maghihintay habang nagcha-charge. So, hindi pala siya good thing. Bad thing pala. But yes, yun talaga yung pinagmamalaki kong pinaka-paborito ko sa Oppo A5X. And guys, wala na siya dito. Woohoo! Now, let's talk about the camera of this phone. So, eto guys, ay merong 13MP main camera and additional camera na hindi naman talaga nila minarkahan kung ilan. Tapos, pagdating naman dito sa kanyang selfie, eto ay merong 5MP selfie camera. Ngayon, when it comes to the results na nakuha ko using this phone is that maganda yung kanyang back camera. It's surprising but it's maganda. Although kapag pagbabasihan naman natin yung kanyang presyo, kailangan talaga na okay na yung kanyang camera dahil nga hindi naman siya okay pagdating sa charging, di ba? Hindi naman siya okay pagdating sa processor. This time around, the back camera of this phone is bumabawi talaga. Natural yung kanyang colors. Hindi ako beautify tapos kitang-kita talaga yung mga flaws
flaws ng aking muka. Pagdating naman sa quality, pasok na rin. Dahil nga, sharp naman siya for me. Hindi lang siya ganun ka-sharp kapag zoom in mo yung picture itself. Pero kapag wala lang, tiningnan mo lang, okay na rin yung mga nakuha kong pictures using the back camera of this phone. Now, for the selfie naman, medyo pumupugi na ako dito. And, you know, kapag Oppo, Realme, Vivo, sinasabi talaga yun ng tao na nakakapogi. That's evident dito sa kanyang selfie camera. Medyo pumuti na ako ng konti and nawala na yung mga pimple ko. Depende na sa inyo yon kung gusto nyo yun. Pero for me, ayaw ko yun. Gusto ko yung natural talaga. Kuhang-kuha yung tamang color saturation. But yes, it's not here in the selfie camera. Now, sa video naman, this phone can take 1080p at 30fps both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality using the Oppo A6X. And yes, 1080p at 30fps. Ano tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanya selfie camera. So, eto naman guys, yung selfie video ng Oppo A6X. Parang pogi ko dito. Comment down below. So, eto guys, yung video quality using the Oppo. Now, yung nakikita ko dito guys is amazing. Okay or decent na yung video quality na nakuha ko using this phone. Kung magbi-video-video kayo tapos wala kayong budget, okay na to. Again, yung sinasabi kong okay na is yung 5,000 pesos and below na price range. Huwag kayong bibili sa SRP which is 6,499. Yun yung mga nakapresyo sa mga physical stores. Kaya naman guys, kung gusto nyo makatipid, maglalagay na lang ako ng link sa kanilang Shopee store which is legit money back guarantee kapag na-scam kayo. Dahil nga alam ko, maglalagay lang ako ng mga legit. Nice. Hindi ako naglalagay ng mga fishy. Yung mga pwede kayong padalhan ng bato, hindi mangyayari yon. But yes, overall, i-recommend ko ba etong si Oppo A6X? Well, it depends. Kung gusto mo na isang murang smartphone ngayon na okay na rin when it comes to the camera and also decent na rin when it comes to other parts like processor and display and malaki yung battery. Kaso lang, medyo nag-downgrade talaga siya sa Oppo A5X. So that is why if available pa yung Oppo A5X, ilalagay ko rin siya sa link. Makikita nyo yan dyan sa description box. So Oppo A5X and Oppo A6X is gonna be on the link. And kung ano yung available, kung available pa yung Oppo A5X, kunin mo yon, mas maganda yon. And kung hindi naman available, tapos gusto mo talaga ng Oppo smartphone na mura, check mo na lang to sa link. Napaka good timing na talaga nito guys, dahil nga kapag mag-click kayo sa link ko, meron kayong makukuha ang YouTube voucher doon sa Shopee. Kaya naman, mas makakalas pa kayo ng around 20%. So, mga 1K plus. So, that's pretty much it for this video. Again, kung gusto nyo ipag-giveaway ko to, just comment down below. That's it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.